Magluluto ako ngayon ng simple pan-seared chicken thai para sa aming ulam ngayong gabi. Bali nag-order lang pala ako online ng aking mga lulutuin dahil tinatamad akong lumabas para mag-grocery at busy rin ako sa mga assessment ko sa school. Ang kagandahan kasi kapag online ka nag-grocery ay dinideliver talaga mismo sa bahay kaya wala nang kapagod-pagod. So mabalik tayo sa aking lulutuin. Pagkatapos ko na mahugasan ang chicken thigh fillet na in-order ko online, ay ilinagay ko na sa chopping board para mabudbura na ng pangpalasa katulad ng asin, paminta at binudburan ko rin ng dried rosemary at thyme. Simple lang itong lutuin at walang kahirap-hirap. At wag rin kayong mag-e-expect na malapang hotel ang presentation ng inyong lingkod dahil para lang naman to sa amin na ulam. Pagkatapos na mga budburan ko ng asin at paminta, napaisip ako na parang maraming to sa amin kaya itinabi ko muna ang 2 piraso na pwede ko pang isama o ihalo pag ako ay nagluto ng arroz caldo. Kadalasan lutong bahay lang naman ang aming linuluto na ulam dahil bukod sa tipid kami, ay mas masarap para sa amin yung simple lang na lutong bahay. Kung minsan nga itlog lang ang aming ulam. Pagkatapos ko naman budburan ng mga pangpalasa yung manok, ay agad ko na rin linuto. Teka, akala ko ba pan-seared? Prito lang naman yan Sige, paliwanag ko lang kung ano nga ba ibig sabihin ng pan-seared. Ang searing or pan-searing ay isang teknik na ginagamit sa paggisa, pag-roasting, pagprito, at sa iba pa, kung saan ang ibabaw o labas ng manok o karne o seafood ay linuluto sa mataas na temperatura hanggang sa magkaroon ng kulay ang balat or mag-brown. Kaya kapag ginamit mo yung technique na to, ay talagang juicy yung loob. Makalipas lang ang ilang sandali ay luto na yung aking manok at bago ko alisin sa pan ay naisipan ko na lagyan ng butter at i-basting ito sa manok. Ang purpose naman ng pagbe-basting ay para madagdagan ng flavor at mas lalo pang mag-moist ang manok o karne at hindi magmukhang dry tignan. Dahil naluto ko na yung manok ay sinunod ko na kaagad lutuin sa pinaglutuan ng manok yung side dish na corn kernels. Madali na lang tong lutuin na kahit bata ay kayang-kayang lutuin. Lalagay lang sa mainit na kawali, lagyan ng butter para mas masarap. Pero kung wala naman, pwede naman na mantika lang. At syempre, di pwedeng hindi budburan ng asin at paminta. Yun, luto na ang lahat at ready na rin yung kanin kaya di ko na pinatagal pa at agad ko na rin ilinagay sa plato. At nang makakain na, dahil para lang naman to sa amin ay di na kailangan na masyadong maganda yung pakaka-plating. Ang importante, linuto ito ng may pagmamahal at ito ay luto ng nagugutom na kusinero. Okay, hatulan na natin yung aking linutong manok. Tara! Ulit. Unang kagat para sa akin.